Nasa tribulation na daw po tayo kasi ganito yung mga nangyayari sa panahon po natin. Tulad nito, nireport ni Jessica Soho. Pakinggan po natin. Nandito po ako ngayon sa aming probinsya ng La Union kung saan nag-landfall ng pangalawang beses ang bagyong Emong. Ang una po ay doon sa Pangasinan, and then second time yung pagitan daw po ng La Union at Ilocos Sur. Andito ako ngayon sa bayan ng Bacnotan kung saan kitang-kita sa dalampasigan yung damage na iniwan po ng bagyo dahil ang lakas po nito nung nag-landfall. Signal number 4 na bihira po mangyari dito sa aming probinsya sa akin pong pagkakatanda. Pinagsamang malakas na hangin at ulan. Yan po yung humagupit sa malaking bahagi ng probinsya. Batay po sa mga... Napakatagal na daw pong panahon o never in the history of La Union na magkaroon ng ganitong napakatinding calamity. Kasi nga po nasa San Juan po ako. Naranasan ko po yung matinding bagyo, talagang wash out po kami bago mag-Yolanda yung Santi. Pero ito, nitong adult na po ako dahil nandito ako sa San Juan La Union, ito po yung naranasan namin. Kaya nga po nang in-upload ko po na ito yung talagang naranasan namin yung halos ipo-ipo na po. Tingnan po natin ito. Yung landslide. Napakalakas po nung tingnan nyo po ito nangyari sa Texas. Yun, nakapaghabulan po sa tsunami. Jesus is coming. Tapos tingnan nyo pa po ito, magnitude 8 sa Russia. Grabe po, no? Kaya yung nagsasabi pong nasa tribulation na daw po tayo at malapit na dumating ang Panginoong Hesus, it is not tribulation period. It's a birth pain. Wala pa po tayo doon sa sukdulan. Inihahanda pa lang tayo at bago dumating po yon, magra-rapture muna. Sign lang po yan na yung mga hindi nangyayari noon ay nangyayari na sa panahon natin ngayon. Kaya doon sa mga nagtatanong po, we experience the calamity, the disaster. In that moment, sobrang tindi. Hindi mo magugustong maiwan po sa rapture. Kaya yung sinisigaw ng Panginoon, bakit nagkakaroon ng ganito? Pwedeng ito ay mga normal na nangyayari taon-taon. Pero meron pa ring message ang Panginoon po dito na we are in the last days. We are
near at end times. Napakalapit na natin sa pagdating ng Panginoong Hesus. At bago mangyari po yun, bago po niya wakasan po yung kasalanan, gusto niyang maunawaan ng buong mundo na siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Hindi pera makakapagligtas sa atin, hindi mga bagay na meron tayo, hindi posisyon, kundi tanging ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. May papakita lang po ako sa inyo. Pakinggan niyo po mabuti yung yun o, nasa tornado po yung mga tao na to. Narinig rin po namin yan. Grabe yung ikot po na sumisipol yung hangin, ganun po yung narinig po namin dito po sa bagyo po na ito. Masasabi ko lang po, pinrotectionan lang po talaga tayo ng Panginoon. Sabi ko nga po sa part po na yun, sa mga nangangamusta. Kasi sobrang dami pong nangangamusta. Salamat sa inyong prayers mga kapatid. Grabe. Ganyan yung nangyari. Habang napakalakas ng hangin, pray kami na Lord, okay po kung kunin niyo na buhay namin. Isang kaparaanan nito, kung ito ay magiging paraanan niyo. Pero kung mabubuhay pa po kami dito, sabi ko, I pray Lord, Jesus mighty name, nabuo po kaming lalabas po dito. We are not in tribulation. We are in the birth pain. Pag sinabi natin birth pain, yung nasa paglilihi pa lang, sabi ng Matthew chapter 24. Ito mismo yung sinabi ni Jesus. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Sa panahong iyon, kamumuhian kayo dahil sa pagsunod nyo sa akin, dadakpin kayo upang parusahan at patayin. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, kapupuotan at ipapahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maliligaw. Lalaganap ang kasamaan dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Ngunit mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Ipapangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at saka darating ang katapusan. Sa good news mga kapatid, kung babasahin natin yung birth pain mula sa verse 8 hanggang verse 14, matatapos po ito dun sa gospel. Kaya nakarating po sa inyo ito ngayon para sabihin na malapit na po dumating ang Panginoong Jesus. At bago po mangyari yung tribulation period, the 7 years of tribulation, kasi nandito na nga tayo sa napakatinding mga kalamiting nararanasan po natin kahit sa bansang Pilipinas na lang po. Malapit na po dumating ang ating Panginoong Jesus. So, I want to encourage everyone na maglingkod sa Panginoon, tumalikod sa mga paggawa ng kasalanan kasi ito'y sinisigaw ng puso ng Panginoon. Yung tribulation period, totoo. At ito yung mararanasan ng mga taong tatalikod sa pananampalataya, itatakwil ang Panginoong Jesus, tatakwil ang pananampalataya nila. Ayaw ng Diyos na maranasan nila yung mga bagay po na ito. Mas matindi pa po ang tribulation period sa mga kalamiting nararanasan. Be saved in the name of Jesus. Sa mga nagpadala po ng mga tulong pinansyal, maraming salamat po. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin po kuryente. Nagre-record lang po ako na isalba po natin yung mga kaya nating isalba po sa isang bag lang po at pinlastic. Dahil nalubog din po yung bag po na yun. Salamat sa wisdom na binigay ng Panginoon kay Pastor Arisa. At doon sa mga nagpipray po sa amin, thank you all, mga pastors. Wala pa rin po kuryente. Na-upload lang po yung mga bagay po na ito. Dahil nakikiconnect lang po ako sa kabilang bayan. San Juan po tayo, San Fernando, nakikiconnect lang po. Tapos nakikituloy lang po tayo sa mga miyembro po. Yung lugar po natin, yung lote, hindi ko po maasikaso kasi kulang po ang manpower. Lahat po dito nag-aasikaso bawat isa sa sarili po nila, sariling bahay nila. Tayo naman po, ako lang po mag-isa, tapos mga kabataan, hindi naman po nila kaya. Salamat sa inyong prayers, yan po ang kalagayan po natin dito. Thank you sa inyong mga suporta, mga nagpapadala. God bless po. Alam na po ng Panginoon kung sino po kayo. Maririnig po yung ingay, generator po yun. Kasi wala po kuryente sa
panahon po ito. Dito po sa kwarto, nakikigamit lang po ako, nakiusap lang po ako sa ating workers na makigamit po nito at makapag-record man lang. Naisalba po po ito. Kala ko po wala na po. Kaya kung medyo may static, siguro dadali ng konti. Praise God pa rin. Kung magiging maayos po yung output po nito. God bless.